Hello guys, magandang gabi po sa inyo guys. Ah, guys, mag-usapan lang natin, magbibigay lang ako ng konting sentimiento ko dahil alam niyo yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Grabe na kasi. Sipin mo, meron tayong presidente. Nandiyan naman siya pero ilang taon na siya, 3. Pero wala siyang project guys. Wala siyang nagagawang proyekto. Kumbaga, matatapos at matatapos ang taon niya, puro pamumulitika lang ang alam niya puro paninira, pwede. Tapos lahat ng mga ginagawa nila puro palso. Di ba? Pangit naman yung gano'n na lang guys. Kaya dapat magsalita na lahat Yung may mga YouTube channel, magsalita na. Kaso mo nababayaran, may mga ano kasi siya meron siyang mga nababayarang mga mga vloggers, yung mga BBM vloggers, grabe. Hindi ko malaman, bayaran yun Pwede ka naman kumita sa pagbablog bakit kailangan pang magpabayad ka? Ha? Ako, naglabas lang ako, hindi naman ako political vloggers Nag-uumpisa lang akong mag-vlog sa YouTube. Pero wala maliit pa lang yung ano ko yung subscriber ko ngayon. Pero ano ako guys, malinaw ito ha. Gusto ko yung tama, ayoko ng mali. Gusto ko yung malagay sa tama ang Pilipinas. Kasi pag hindi kasi nalagay ng tama sa tama ang Pilipinas, guys, babagsak ni ekonomiya natin. Sa ngayon nga, tingin ko parang bagsak na Pareho niyan ang mga ano natin, ang mga, 'di ba, yung mga mga negosyante natin, 'di ba? Galit na. Anong ginagawa ng mga negosyante? Ayaw na nila kay na sila, withdraw na sila. Kasi sa totoo lang guys, ako apektado rin ako nagtitinda rin ako guys negosyante rin ako Pero ano lang ako, small timer lang ako. Pag ganun kasi syempre babaya din tayo ng tax. Bakit hindi tayo magsalita? Pwede naman tayo magsalita. Kasi grabe yung ginagawa nila. Yung nakawan na nangyayari sa flood control. Isa lang naman ang tanong ko diyan sino ba pumipirma nung yung budget, 'di ba? Tapos kitang-kita naman sa nasa yung flood control, nandiyan dyan lahat sa DPWH. Ba't hindi nila suhi-suhito yan? At saka, di ba, kataas-taasan, nabanggit na nga ng ilan na si Diskaya, nagbanggit na si Diskaya ng kung sino-sino ang dapat ang involved dyan. Bukod doon sa mga sa mga kontraktor at mga engineer, di ba? Mga proyektong nasa kanila. Bukod sa kanila, meron pa yung nasa taas. Alam mo guys, tumbok na kung sino talaga yung nasa taas Kaya lang, yung mga di ba, nagsalita na noon si Marcoleta. Tumbok na nila kung sino. Di lang mabanggit kasi wala pang full evidence Kailangan kasi dyan guys may ebidensya ka Pero binanggit na ni Diskaya, Mr. and Mrs. kung sino yon. Binanggit na Kaya may meron na. Ang kasunod sana nun impeachment ma-impeach si BBM. Ang problema, hindi mo naman may impeach yan hanggat hindi nagkasundo ang mga congressman. Kasi ang congressman kasi guys, bayad Diba meron silang, may balita na yung 30 million ba yun? Yung nila. So wala. Hindi talaga ang congressman yan. Hindi talaga sila pipirma kung sakaling
palakad ng impeachment para kay BBM. So ang mangyayari niyan, intayin na lang talaga natin na bumaba si BBM sa pagkatapos ng terms niya. Mukhang wala nga balak bumaba guys kasi ang gusto hanggang lifetime na siya Paano nga gusto niyang, ewan ko, hindi ba sila kontento sa ano guys, sa pera nila? Ako nakikinig ako kay Pudinet, kay Jay Guevara. Nakikinig ako kay Jay Guevara, kay Banat Bay. Pinakikinggan ko yung ano nila kasi magaganda yung mga banat nila Tsaka puro tama ang ano nila, binabanatan nila, puro pang patama talaga. Tsaka yung inaano nila, yung sa tama, sa totoo lang. Hindi naman pwedeng hindi tayo magsasalita ng hindi totoo Kailangan yung totoo lang. Tapos guys, nung magkaroon ng ano si Marcoleta, 'di ba? Si Marcoleta yung sa Blue Ribbon. Tapos si ano pa, si ang Senate President, wala pa si Itbulaga, si ano pa, si Chis Escudero. Parang nagalit yata ang ano guys, dahil si Chis kasi hindi niya napa-impeach si Sara. Kasi pero sabi naman ni Chis ayaw ko kay Sara. Hindi siya followers ni Sara. Kita mo nga naging ano pa nga siya ng Malacanang, 'di ba? Naging waiter pa nga siya ni ano naging waiter pa siya ni FL 'di ba? FL yung First Lady Lisa Marcos, 'di ba? Naging ano pa nga siya So, ang ano niya, katapatan niya nasa administrasyon. Kaya lang gusto niya tama din. Pupunta rin siya sa tama. Kasi sinabi ng ano na may anomalya doon sa paggawa ng impeachment. Kaya ang sabi nung mga hukom nung sa ano tawag diyan, basta sa mga hurado ba na hindi pwedeng ma-impeach, pero hindi nila pinapatay ang impeachment. Ano lang muna, i-hold lang muna ba kasi hindi tama ang wala sa batas, hindi maayos yung pagkakagawa ng impeachment procedure. So, yun ang ano ng hukom ng ano ba ito? Tapos ngayon, kaya sinunod yun ni Chis Escudero. Hindi niya sinunod yung yung ma-impeach si Sara kasi sabi nga ng Supreme Court na hindi pwedeng ma-impeach kasi mali ang procedure. So hindi nga. So nagalit siguro ang administrasyon. Kaya yun tinanggal. Nagkaroon ng kudita sa Senado. So natanggal si Chis Escudero sa pagka Senate President. So, kasi kailangan may kamay din kasi yan guys pag ikaw ang Senate President, ikaw ang masusunod diyan sa Senado. Pag ikaw ang kahit majority na, siyempre majority na, pag lagpas na talaga majority na, wala nang magawa ang Senate President. Pero talaga gusto talaga nilang ma-impeach si Sara. Guys, ang confidential fund ni VP Sara is 125 million. 125 million, napakaliit guys kung ikumpara sa mga nila diyan, mga anomalya nila diyan na gusto lang talaga nilang mawala si Sara, ma-impeach si Sara para hindi na makatakbo sa 2028 election. Kasi grabe ang ni Sara yung grabe yung mga niya, yung followers niya, grabe, ang dami. Talagang followers talaga. Kasi nakita nila ang ginawa ni Tatay Diggs, 'di ba? Gumanda ang Pilipinas kahit na nag-pandemic pa noon, pero kumita ang Pilipinas. Pandemic 'yun pero nabuhay niya yung tao. Ngayon guys, walang pandemic. Sa palagay mo ba maganda ang takbo ng buhay ng mga Pilipino ngayon? Hindi guys Ako lang.
ako nagninegosyo ako ha, pero hindi ako believe sa nangyayari ngayon guys, kasi ang tao nararamdaman ko walang mga pera guys. Mga ano dito po, nangungulit na nga lang yung mga bumibili sa akin eh. Eh syempre, kahit sa Divisoria, namimili ako sa Divisoria, kunti na lang taong namimili doon guys, halos natutulog na nga lang yung mga tindira ron kasi walang customer. So it means na wala rin talagang pera ang tao. Di na nila kayang pumunta sa Divisoria agad-agad kasi nga walang pera eh. Kailangan pag pumunta ka kasi sa Divisoria, kailangan mo ng pera para pambili ko, pwede mong inegosyo, ganun. Pero kung kukunti ang pera mo, dahil kukunti ang benta mo, paano ka makapagpaikot ng negosyo mo? Bukod na lang doon sa mga nagtitinda ng pagkain ha, kasi ang pagkain kasi yun na lang ang mabenta ngayon eh. Pero pagdating sa mga ibang mga mga accessory, wala na. Mga accessory wala na, matumal na talaga yung mga hardware, matumal na eh. Grabe guys, ang mga bumibili mayayaman na lang, pero yung mga negosyante umunti talaga guys. So anong solusyon natin guys? Kayo, meron ba kayong mag-chat kayo sa akin dyan? I-chat nyo sa akin kung anong solusyon para maibulong ko kay Banat Bay, kay kasi ang hirap ng buhay natin ngayon guys. Ako ramdam ko talaga yan. Namalingki ako. Ang dating namimili ako sa Divisoria, 10,000 yan kada palingki ko. Tapos thrice a week ako namimili sa Divisoria, 3 beses sa isang linggo. Ngayon guys, isang beses na lang. At saka 5,000 na 5K na lang yung dala ko. Minsan 6, pero karamihan 5K. Mamimili na ako sa Divisoria, kaya kukunti na lang ang dala ko guys. Hanggang kailan ko gagawin yung ganito guys? Nabubuhay na lang ang tindahan ko sa pautay-utay na mga benta. Wala na eh. Ganun na ang labanan ngayon. Ang hirap guys. So hindi ba natin maaagapan yan? Kasi guys, sa panahon ngayon kasi wala nang investor pumapasok. Mga yung mga negosyante nga, di ba? Galit na rin ang ibang mga negosyante kasi wala nang benta, walang kita. Paano na tayo niyan? Panay kurakot. Yun lang ang alam nila eh. Wala silang alam na paraan kung paano mabuhay ang Pilipinas, ang Pilipino. Si Tatay Diggs noon, nag-pandemic pa pero nabuhay niya. Ang ganda pa ng takbo ng buhay natin noon namigay pa siya ng ayuda. Diba? May ayuda pa yun, 8,000. Isipin mo yan, tapos ngayon wala. Gutom talaga guys. Tapos nung magkaroon ng lindol sa Cebu, di ba? Pumunta naman si Inday Sara. Pumunta. Yun, siguro namigay, hindi ko alam eh. Pero nabalitaan ko na lang. Yun, doon si Inday Sara, ang SMNI, namigay din ng mga tulong sa mga nalindol, di ba? Yung sa baha din, namigay sila. Guys, ang presidente natin guys, namigay ba? Yun ang tanong eh. Nagdala nga ng bigas guys doon sa Cebu, pero binenta ng tig 20 pesos ang kilo. Is that right guys? Tama ba yun sa palagay nyo? Hindi tama guys eh, kasi siya ang presidente. Vice President lang si Inday Sara, pero siya namigay. Ang SMNI, pinakulong pa nila si sino to? Si Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, ikinulong pa nila. Tapos humihingi ng hospital arrest, ayaw nilang payagan. Grabe sila magalit sa kalaban nila guys. Talagang ididiin ka talaga nila pababa. Wala na ba tayong puso? Wala na ba? Ganun na. Wala ka na bang awa? Si Tatay Diggs lang. Mali yung ginawa nila, kidnapping yun eh. Ngayon masaya pa sila. Hindi nila alam na ang panahon bumabaliktad yan. Pag ang panahon nila bumaliktad, yari sila kay BP Sara. Kasi si BP Sara
taga Davao yan. Alam mo ang ugali ng taga Davao, iba. Nagtatanim yan. Tahimik lang yan si Sara ngayon dahil pero pag yan ang nakaupo na guys sa 2028 election as president, ay yari talaga yan eh. Unang-una dyan, marami sila dyan eh. Si Torre. So kaya mas maganda sumibat na sila, pumunta na sila sa lugar, sa mga bansa na walang ng Pilipinas, dahil pag kung saan man sila pumunta may sa Pilipinas, ay yari sila, madudukot talaga sila doon, mapapabalik sila sa Pilipinas, doon sila sa dahig para hindi sila doon madukot. Pero pag sa ibang bansa sila na may sa Pilipinas, ay yari sila guys. Hindi titigil yan si Sara, sinasabi ko na. Unless na lang ipapatay nila si Sara, pero mahirapan sila dyan. Grabe guys, hindi na ako makapaniwala na ganito ang nangyayari sa natin, Pilipinas. Hindi ko naman inaano yung Ilocano, no, pero sa Ilocos kasi panay din ang dyan, kawawa naman yung mga apektado dyan ng flood control. Sa Bulacan, grabe din. Marami rin ang namatay sa mga baha-baha. Dito sa amin guys, wala namang namatay dito kasi hindi kami binabaha eh. Kawawa lang yung mga binabaha sa Cebu, tapos yung nilindol pa, grabe. Wala, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Hindi na ako boto dito sa nangyayari. Kaya nga ako, minsan lang naman ako magsalita dito sa YouTube sa channel ko. Guys, paki-subscribe na lang guys pag sa YouTube ko kasi gusto ko may mag-subscribe sa akin para magkaroon ako ng makakapag-live ako kasi hindi ako makakapag-live. Titira rin ako guys. Total, matanda na ako. Titirahin ko yung mga Hindi lang ako nagre-research pa ngayon guys, pero magre-research ako pag sakaling na ma-monetize na yung ko sa YouTube, yung channel ko. Ngayon kasi maliit pa lang, wala akong followers pa dyan masyado eh. Mga kakilala lang yung mga nag-subscribe sa akin. Sana naman baka beke naman pwedeng pa-subscribe ng mga followers diyan. Para makapasok ako sa YouTube. Hindi ako makapasok guys eh. Malaman paano makapasok diyan. Mas maganda makapasok ako. Babanat ako, mga pa-daplis lang sa mga politiko kasi kahit mademanda ako, okay lang. Basta alam ko freedom of speech itong sinasabi ko. Wala man akong binabanggit na hindi naman ito fake news yung mga sinasabi ko. Totoo nangyayari ito eh. Magbasa ka sa social media, andyan sila lahat. Kunan mo ng lahat ng picture yung mga yung mga na sinasabi nila. I-video mo yung mga sinasabi nila. So hindi ka na take for liable, di ka maging liable kasi may nagsalita na eh. Binigyan mo lang ng opinion eh. Opinion lang yung mga nagsasalita dyan, pero kailangan siguraduhin mo yung sinasabi nila na totoo at hindi fake news. Baka fake news yung sinabi nila, sinigundahan mo, yari ka. So kailangan i-research mo talaga siya. Yun lang guys eh. Maganda din naman guys kung tayo sa sunod-sunod na mga nangyayari sa Pilipinas, maki-join tayo ba, alamin natin kung ano nangyayari kasi wala talaga guys. Nagtataka ako ngayon, grabe ang gobyerno ngayon, grabe itong gobyerno na to. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa sa Pilipino yan. Samantalang ako noong talaga hindi ko ibinoto yan si BBM, hindi ko talaga ibinoto yan eh kasi nagtalo pa nga kami ng pinsan ko dahil ang sabi niya si BBM daw kasi na yan, sanay na at veterans na dahil ang tatay niyan dating presidente. Sabi ko ay nako, ako ayoko dyan. Sabi ko ang iboboto ko na lang si Isko kasi si Isko, alam ko si Isko mabait si Isko kasi dati nagtrabaho ako sa RPN 9. Nakita ko na
ano kasama ni Kuya Germs yan. Eh, pag may taping kami ng Young Love Sweet Love, si Kuya Germs nandiyan dyan. Minsan nakita ko siya sa kotse eh. Kaya lang hindi ko masyadong pinapansin si Isko kasi hindi naman ako palapansin sa mga artista eh, kasi nagsawa na rin ako katitingin sa mga ayan eh. Yung mga taga Dutch, nako, sawa na ako dyan sa Young Love Sweet Love kasi kada linggo, once a week ang tiping namin. Ang mga guest kasi doon halos lahat taga Dutch Entertainment, galing sila lahat doon. So minsan si Manilyn Reynes, ganon. Minsan si ano, ngayon matanda na lang ako kasi wala na, tumanda na eh. Sila Jigo Garcia, si Jean Garcia, si Romnick Sarmenta. Shout out nga pala kay Romnick Sarmenta, nakalimutan na ako eh. Romnick, subscribe ka naman sa akin kahit paminsan-minsan. Tapos sila Cheryl Cruz, ganon, sila Tina Paner, sila yung mga artista noon na nagtitaping kami. Tauhan kasi ako ni Direk Doming Boqueron, tapos tauhan din ako ni Direk Apollo Arellano kasi ano niya ako eh, bataan ako ni Direk Apollo Arellano kasi meron kaming basketball team. Tapos ang practice namin twice a week, isang Miyerkules at isang Sabado. Kaya lang minsan lang ako umattend kasi may trabaho ako eh. Sinasabi ko naman kay Direk yun, sabi ko, Direk, may trabaho ako. Si Direk Boqueron naman, Doming Boqueron, na balitaan ko na patay na daw ngayon. Eh, si Direk Doming Boqueron, tao din ako noon kasi nakita niya, ako taga-masahe sa kanya, ganun, minamasahe ko siya. Walang bayad yun, libre lang. Pero masaya naman ako pag minamasahe ko sila kasi binibigyan niya ako ng trabaho. Minsan ako, best boy niya ako, binibigyan niya ako ng taping, gano'n, nagtitaping kami. Yung Young Love Sweet Love nga, doon kami kaso lang naintriga ako diyan eh, kaya umalis ako sa RPN 9. Hindi naman ako doon, talent lang ako doon eh. Kasi doon na rin ako nakatira sa Broadcast City noon. So gano'n, extra Janine Marcia, extra lang ako. Pero hindi ako hilig talaga mag-artista. Extra lang para madagdagan lang yung kita ko. Napakahaba pa itong kwento ko guys, pero mabalik tayo sa politician. Grabe guys, ang ating Senate President wala na sa ayos. Pati si Ombudsman wala na rin akong believe sa Ombudsman eh. Kasi hindi na magandang mga pinagagawa nila ba? Dapat yung tama lang, di ba? Tama lang. Basta tama, sabi nga ni Banat Bay, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ganon eh, ganon din ako. Gusto ko totoo lang. Kahit naman, kahit ganito ako, kahit mahirap ako, eh, siyempre gusto ko naman yung tama. Para naman, ang Pilipinas umasenso, hindi talaga angat, nakailang presidente na tayo. Pero wala talagang walang umasenso. Yung farm to market road, wala. Yung mga doon, mga budget doon, wala. Sa flood control, wala. Walang nangyayari guys, wala. Buti pa nga si Tay Digong, marami pa siyang napagawa na tulay. Ngayon may bumagsak man na tulay, mahinang klase na siguro yung siguro kinurakot ng mga pero alam ko si Tay Digong hindi yun eh, wala siyang mga kinurakot nun eh. Kasi yun, sawa na rin sa pera yun si Tay Digong. Kahit mahirap lang siya, basta buhay lang, di ba? Di mo naman madadala kasi yung pera guys, kaya nagtataka ako si Saldico. Marami kang pera, nagtatago ka naman, hindi ka makauwi sa Pilipinas, di ba? Kaya yung mga yan, mapipilitang mapauwi sa Pilipinas yan once na si Sara na ang nakaupo. Kaya yung mga may atraso kay Sara, mag-iingat na lang sila dahil pag si Sara na upo, kahit ma-impeach si Sara, andyan naman si Pulong, andyan si Baste, di ba? Andyan si
ano kung sino pang tatakbong presidente, andyan si Marcoleta eh. Hahabulin sila ni Marcoleta sa ginawa nila kay Marcoleta na iniintriga nila. Hahabulin sila. Lahat yan. Nako, sinasabi ko na. Si Sara, alam ko babanatan nila ng impeach eh, pero mahirapan sila. Sana hindi na matuloy ang impeachment kasi 26 mag-i-eleksyon na sa 28 eh. Kaya baka mahirapan na silang habulin yung ano. Kung may impeachment, kung sakali, kung magkaroon man ng impeachment, marami namang lusot doon si Sara eh. Kasi unang-una, kaya nga confidential yan eh. Sa tawag pa lang confidential, hindi pwedeng ibulgar mo. Kasi ano yan eh, ang binabayaran kasi dyan, yung mga wala talagang perfect na pangalan. Kasi mabubulgar eh, kung sino yung ipapangalan mo dyan. Hindi mo talaga ilalagay yung totoong pangalan ng tao kasi spy yan eh. Meron mo namang spy na ilalagay mo yung pangalan, di ba? Hindi. Oh. Yan guys, part 1 pa lang ito ha. Sa susunod guys, gagawin pa na ito. Maglalagay pa ako ng part 2. Part 1 lang ito, okay? Ang pamagat ko dito guys is, ako ba ito? Oh, yun guys, ako ba ito? Hanggang dito na lang guys. Part 1 ito. Bye-bye!